Ayan. So, ang i-share ko sa inyo ngayon ay kung audio call sa aking mga prospect. So, itong mga prospect na ito ay galing sila sa Gmail, kung saan yung mga prospect ay nag-fill up sa website. And then, di ba nakakonect yun sa Gmail natin. So, doon nanggagaling itong mga prospect na ito. Yes. Ayan. So first, ang ginagawa ko ay i-save ko muna yung mga details ng mga prospect. Yung mga fill up nila like name, email, contact number sa notepad. Kasi di ba may notepad itong laptop natin. And kasama yung exact date, time, kung kailan sila nag-fill up. Kasi gagamitin ko siya sa call, babanggitin ko kung anong oras sila nag-fill up para maalala nila kaagad. Okay? Kung saan sila nag-fill up. And then next is, tatawagan ko na si prospect. Alright. So, ang best time para sa akin na tawagan ang mga prospect ay from 8 a.m. to 8:30 a.m. Okay? Kasi pagkakaalam ko, ang pasok is sa trabaho usually mga 9. Kung hindi ako nagkakamali. And sa afternoon naman, from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. ko sila tinatawagan kasi alam ko break time to mga time. Itong time. Alright? And the next, pangatlo ay from 5 p.m. to 7 p.m. tinatawagan ko sila. So, ito yung mga selected time kung kailan ko sila tatawagan dahil ayaw ko rin silang abalahin dahil usually nasa trabaho itong mga prospect na ito. Right? Pero pwede pa rin naman natin silang tawagan on the spot. Diba? Kasi pag nag-fill up sila and for example, working hours, ibig sabihin may time sila. So, pwede natin silang tawagan kaagad. Pero pag example naman, late ka nang nakapag-check ng iyong Gmail account and then nag-fill up sila, hindi siya working hours. So, hindi ko sila tatawagan sa working hours. Tatawagan ko sila sa ganitong time. Right? And then proceed tayo kung paano yung flow ng audio call. Okay, so first ay syempre babatiin muna natin sa prospect. Okay, so good morning, good afternoon, yan. Maling spelling. Good evening, good afternoon, and good morning. So depende kung anong time mo siya tinatawagan. And next is itatanong ko sa kanya kung siya ba yung nasa checkout link. Alright? Baka mamaya na mali lang sila sa pag-fill up. And then iba yung natawagan natin. So, kino-confirm ko kung siya ba talaga yung nasa checkout link. Ayan. Ito yung tinatanong ko sa kanya. Pwede ko bang malaman kung si Miss or Mr. Blank ito? Ayan. So, pag kino-confirm niya na siya yon, then proceed na ako. So, i-introduce ko yung self ko and babanggitin ko yung page name kung ano yung page na hinahandle ko. For example, Jemary Sumalinog yung page ko. Yeah. So this is Jem, admin ng Jemary Sumalinog page. And next is, sasabihin ko sa kanya kung bakit ako tumawag para alam niya na kaagad. Alright? Kaya ako tumawag sa'yo dahil isa ka sa mga nag-fill up sa checkout link ng Team Genuine Academy. And gusto lang sana namin i-confirm kung hahabol ka ba doon sa promo na binibigay ni Coach Carl within 24 hours. Hahabol ka ba? Yan. So, rekta ko na siyang tatanungin. Wala nang paligoy-ligoy. Since napanood naman niya yung video tutorial, so hindi na ako magtanong kung ano-ano. Ito na agad. Alright? So, itatanong ko na agad kung hahabol ba siya doon sa promo. Ayan.
So, to recap, first, babatiin ko si prospect. Pangalawa, i-ask ko siya kung siya ba yung nasa checkout link. Pangatlo ay magpakilala ako and kung sino ako. Alright? And then, fourth, sasabihin ko sa kanya kung bakit ako tumawag, kung ano yung rason ko, bakit ko siya tinatawagan. Okay? Nakuha nyo ba? Alright. So, proceed tayo. Ayan. So, pag sinabi niyang hahabol siya, kasi di ba yun yung last question ko sa kanya. Pag sinabi niyang hahabol, alright. So, ito lang yung question ko sa kanya. May gusto ka pa bang itanong or i-clarify bago ka mag-enroll? Yan. Pag sinabi niyang hahabol siya, yan yung question ko sa kanya. Okay, sige, may gusto ka pa bang itanong or i-clarify bago ka mag-enroll? Ayan. So pag sinabi niya meron pa siyang mga katanungan, okay, sige, i-assist ko siya kung ano man yung katanungan niya. Pero kapag sinabi niyang wala na, then i-proceed ko na siya sa sa payment mamaya after nito. Ayan. And so once natapos na yung mga katanungan, na-assist ko na siya, tatanungin ko siya kung kailan siya magpadala ng payment. So ito yung pinaka-importanting question na hindi natin pwedeng kalimutan. Okay? Para alam natin kung kailan natin siya i-follow up. Okay, sige. Pwede ko bang malaman kung anong oras ka magpapadala ng iyong payment? Ayan. So, once na magsasabi na siya ng time, ang next na itatanong ko sa kanya ay, nakapag-message ka na ba doon sa page? Ayan. Kasi may mga ibang prospect na hindi sila nakapag-message. Kasi di ba yung mga tinatawagan natin ay galing sa Gmail account. So possible yung iba doon ay hindi sila nakapag-message sa page. So itatanong ko para alam ko kung saan ko siya i-assist. Alright? And then, if sasabihin niya na wala pa, sasabihin ko na isend ko sa kanya ang aking Facebook account, link mismo ng aking Facebook, and then i-add niya ako, doon ko siya i-assist sa Messenger. Okay? And, ayun. Para doon ko na lang siya i-assist sa next step. Kapag hindi siya nakapag-message sa page. Pero kapag nakapag-message naman siya sa page, doon ko na lang siya sendan ng next instruction sa page. Ayan. And then, yun. I-assist ko na siya sa payment. Papasahan ko na siya ng payment method. Ayan. So, ganun lang naman kadali. Alright? Tapos, what if kung sasabihin ni prospect na hindi siya hahabol? Of course, aalamin natin kung ano yung mga objection ng prospect, bakit hindi siya hahabol. Alright? And so ito yung itatanong ko sa kanya. If you don't mind, pwede ko bang malaman kung bakit hindi ka hahabol? Ayan. Hindi mo ba nagustuhan yung business or wala pang budget? Ayan. So ito na agad yung tinatanong ko para sasabihin niya na agad yung totoo. Either hindi niya gusto yung business or wala pa siyang budget. Usually, yan lang naman yung dahilan. So, doon na papasok na i-handle mo yung objections. And ituro naman ito sa Team Genuine Academy. Kaya mahalaga na ma-familiar natin yon para masagutan natin agad. So ito rejected na talaga, no? For example, ayaw pa niya talagang mag-enroll kasi walang budget or whatsoever na rason ni prospect. So ganito na lang yung sasabihin ko sa kanya. Okay? I-inform ko siya na isasend ko sa kanya yung Facebook account ko para ma-add ko siya sa community. Para hindi masayang yung prospect natin. Di bali lang hindi siya mag-enroll ngayon, pero at least ma-add natin siya sa Facebook community, at least maano siya doon. Parang something ma-follow up. Yan. Sasabihin ko sa kanya na okay, if okay lang sa, ito pala, meron palang script dito. Kung okay lang sa'yo, pwede mo pala akong i-add sa aking Facebook account para makapag-observe ka. And at the same time, ma-add kita sa Facebook community namin. Kung okay lang ba sa'yo, so pag sinabi niyang okay, then magpapasalamat na ako dahil sinagot niya yung tawag. Then after that, isasend ko na sa kanya yung Facebook link ko. Though, ano lang naman, hindi lahat ng prospect ay talagang i-add ka.
So, bahala ni sila kung ano yung gusto nila. Pero may mga ilan na talagang interesado, i-add ka talaga. So, yung mga nag-a-add, yun, papasahan mo sila ng link mo sa community. Mas maganda yun para pag nag-enroll sila, yung link na sa community yung gamit mo ay magiging aware ang tech support na galing yun sa'yo. Right? Ayan. So, ganun lang naman kadali. So, may mga scenarios na diba, yung mga unattended, out of coverage, ayaw sumagot, naka 3 times call ka na. Kasi diba 3 times ako magtatawag. Kapag hindi siya sumagot sa umaga, tatawag ako ng tanghali, break time. Pag hindi siya sumagot, hapon, 5 to 7, ganyan. So, 7 onwards, hindi na ako tatawag kasi ano na yan, gabi na yan. And may mga prospect na ayaw na nilang maistorbo. So, may time lang talaga ako tumatawag. Alright. So, ganito lang. Wala na ako masyadong i-send na message sa kanila. Ganito lang yung sinesend ko sa kanila para social. Di ba? Ginagaya ko lang yung reminder ni GFAX kapag malapit nang ma-expire ang ating account. Alright. So, kapag unattended, itry mo lang hanggang sa matawagan mo siya. Pero kapag ayaw pa rin, mag-leave na ako ng message. So, ito yung message ko sa kanya. Good day, Miss or Mr. This is a gentle reminder that your 24 hours promo reservation for Team Genuine Academy will end kung kailan mag 24 hours mula nung fill up siya sa checkout link. Yun yung ilalagay ko na date. And let us know if you want to avail the promo before it ends. So, ganun lang yung, yung message ko sa kanya. Para at least, maging aware siya, ay, oo nga pala, no, nakapag-fill up pala ako doon. Kung nung tinatawagan mo siya ay out of coverage or unattended. Baka mamaya nalubat lang, hindi lang nakapag-charge. So, ito yung message ko sa kanya para at least aware siya, ay, oo nga pala, meron pala akong fill up sa Team Genuine. Magiging aware siya. Yun lang yung purpose ko. And yun nga, hindi natin masyadong ipaparamdam sa prospect na hinahabol natin sila. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? Hindi natin ipaparamdam. So ito lang yung message ko sa kanila. And yun, pag ayaw sumagot na naka 3 times call ka na, ganun pa rin. Ganun pa rin yung message ko. Magme-message ako na mag-end na yung slot reservation niya. Yeah. Ang pangatlo ay pag may mga scenario din na papatayin nila yung call, magli-leave ulit ako ng message. Ganito lang din yung message ko. Diba? Parang social. Parang galing talaga sa Team Genuine. So since hindi pa naman tayo naka-automate ng ganito talaga, yung mga nag-fill up ay masendan nito. So tayo na, mano-mano na lang. Kanya-kanyang send na lang. Pwede rin kayong gumawa ng inyong script kung meron kayong naisip na maganda. Pero ito yung ginagawa ko. So, kung may maisip kayo, pwede nyo naman siyang itry. Alright? Ayan. So, ayun lang naman. Kasi madali lang naman mag-call and may mga trainings naman tayo, di ba, pagdating sa pag-handle ng objections and may mga training din tayo pagdating sa call. Alright. So, ngayon, paparinig ko sa inyo yung actual call ko sa prospect. Ang isa dito ay nag-yes, ang isa naman ay nag-reject. Pero itong isa na to, nag-pay in na rin to kanina. So, napa-oo ko to lahat. Pero itong isa, nung tinawagan ko kanina, hindi daw muna. Pero nung in-add ko siya sa Facebook, siguro na-power siya dun sa mga post ko sa wall, kaya nag-enroll siya. Kaya mahalaga na ma-add natin itong mga prospect na ito para makapag-observe sila. Okay? Ayan. So, ito yung sample.
Ayan. So, yan yung sample, yung na-close deal ko. Alright? And then, itong pangalawa, ito naman yung hindi nag-yes. I mean, yeah, hindi nag-yes. Pero napapiin ko na to kanina. Ayan. Narinig ko ba yun? Mahina, coach. Mahina? So, uulitin ko na lang. Hindi ako sure bakit mahina. Hindi daw marinig. Hindi pala marinig. Okay, so i-try ko ulit i-play ngayon. I think ilalagay naman yun ni Coach Carl siguro sa module. Yung ano na yun. So, ano ko na lang ulit, i-try kong i-play. Kung hindi naman ganun katagal, wala pa. Okay. Nakapag-message ka na ba doon sa isa sa mga page ni Coach Carl o hindi pa naman? Hindi pa po. Gusto mo bang i-add kita doon sa aming Facebook community kung saan pwede ka mag-observe habang hindi ka pa makapag-enroll? Huwag na po kasi gusto ko may pag-enroll sila. Okay. Mag-observe ka lang naman. Wala ka namang gagawin doon sa group. Okay, sige po. Okay, sige. Irene, send ko na lang. I-send ko rin sa yung aking Facebook account para makapag-observe. And kailangan din kasing maging friend mo na tayo sa Facebook bago kita ma-add doon sa community na tinutukoy ko. So, ayun, Irene, thank you sa pagsagot ng tawag. And have a great day. God bless. Thank you. Kausap ko ngayon. This is Jam. Kaya ako tumawag sa'yo dahil isa ka sa mga nag-fill up sa checkout link ng Team Genuine Academy kanina lang. And i-confirm lang sana namin kung nahabol ka ba doon sa promo na binibigay ni Coach Carl within 24 hours. Yes po, bukas. Nakapag-message ka na ba sa page? Okay, sige. Send ko sa'yo dito sa number mo yung Facebook account ko. Ako yung mag-a-assist sa'yo. And send ko na lang yung link, okay? Okay. Okay, may gusto ka pa bang itanong or i-clarify? Wala na po. Wala na. Okay, Siren, salamat sa pagsagot ng aking tawag. Have a great day and God bless. Okay, thank you. Ayan. So, okay na ba? Rinig nyo naman? Ayan. So, ganun lang naman ako makipag-usap. So, kung may mga question kayo, pwede nyo i-chat. Nakuha nyo naman yun. May replay naman din yun. Pwede nyo balikan. Hindi nyo kailangan i-complicate yung pagtawag. Napaka-simple lang talaga. Yun. So, kung may mga question pa kayo, kung may gusto kayo idagdag, pwede nyo i-chat dyan.
Ano yung pinakagrabeng challenges? Grabe naman yung pinakagrabe. Right. So, challenges na encounter mo sa closing bio. Pag wala naman, coach, so far, wala naman akong naisip na grabing challenges. Yan, wala naman so far. May mga nagpapatay ng call, then nahayaan ko lang, then next na ulit. Galing. Totoo ba, sis? Thank you, sis Charlene. Ayan. Sabi ni CJ. Okay, sis. Itong training na ito, CJ, ay para sa closing lang. So, pagdating sa ads, ibang training yon, every Friday, kahapon. So, itong mga question mo, pwede mo siyang itanong sa training natin sa sponsoring mastery. Alright? Ayan. So, kung wala na kayong question pagdating sa call, pwede na natin itong i-end. Right? Up sa eksaktong 24 hours pagka-fill up ng form. Pwede po kaya lumagpas sa oras na nakalagay mag-follow up basta nag-follow up mo siya nung araw na yun. As much as possible, matawagan natin sila bago matapos yung 24 hours. Kasi kasi di ba sabi natin, 24 hours lang. Eh, nakalagay din dun sa countdown nung nag-fill up sila. So, pag tumawag ka sa prospect and then after 24 hours na, parang nagbumuka tayong sinungaling. Akala ko ba 24 hours lang? Pero bakit lagpas na ata mula nung nag-fill up ako? So, tawagan na natin bago matapos yung 24 hours na yon. Malinaw ba? Kung malapit na magtapos ang 24 hours at di pa nakabayad. Ayan, so mayroong tayong script nito. So, di ba, may binigay si Coach Carl na bagong script. Okay, so supposedly within 24 hours lang talaga ito. Pero dahil nag-reach out ka naman sa akin, pwede kitang bigyan ng chance para mahabol ito hanggang mamayang 5 p.m. So yun, i-apply lang din natin yun. Magre-reach out sila kung magbayad after 24 hours. Then bibigyan natin ng chance. Okay, hanggang mamayang 5 p.m. As long as mag-reach out sila, ibig sabihin willing sila kahit nalagpas ng 24 hours. Then i-assist na lang natin. Diba? Kasi alam naman natin na ang purpose lang ng 24 hours is magkaroon ng sense of urgency. Tama? So, hindi naman talaga siya 24 hours. Para sa sense of urgency lang. And then, kapag nag-reach out siya na okay lang ba na humabol kahit nalagpas ng 24 hours, then sige, i-assist natin. Nakuha nyo ba yon? And then, kapag nag-ano na siya, tawag dito, pag hindi pa siya nagbayad and then malapit na sa time kung kailan siya mag 24 hours, then tatawagan mo. Hahabol ka pa rin ba? Yun. Ako, sobrang dami na din kasi ng tinatawagan ko. Nag-leave lang ako ng message. Malapit na matapos yung 24 hours mo, hahabol ka pa rin ba? Yung sinend ko kanina, yung pinapakita ko kanina, ganun lang din. Para at least maging aware siya. So, ibig sabihin, hindi siya nag-reach out, malamang sa malamang, hindi talaga siya interesado. Diba? Kasi hindi naman siya bata para i-remind pa na matatapos na yung diba? Obligado tayo na i-inform sila. Pero pag hindi sila nag-reach out, ibig sabihin, wala, ayaw niya. Okay, at least pa-remind sila. Hindi tayo nagkulang na i-remind sila. Ayun.
So, may question pa? So, wag lang natin iparamdam sa mga prospect na ano natin sila, parang pinipilit. Kung ayaw nila, okay, sige, bale, i-inform lang natin sila na within 24 hours lang ito. Kung okay lang naman sa'yo na magiging 5,500 na yung enrollment fee mo, pwede ka mag-enroll anytime kung okay yun sa'yo. Pero remind ko lang na 24 hours lang itong promo. So mag-message, yun, i-send ko sa kanya ang aking Facebook account and then para ma-add ko siya sa community. Coach, di ba po napanood na nila yung video at yung next yung follow? Ito wala na itong questionnaire, 'di ba? Direkta na. Kasi sa website ito galing. So ano ito ha, hindi ito dumadaan sa page. Yung iba nagme-message, but then galing sila sa website. Tinatawagan ko na agad, wala na ang questionnaire. Pero may mga pumasok din doon. Usually kasi lately ginagawa ko is audio call na lang talaga. Hindi na ako masyadong nakipag-video call. Pag pumasok sila sa page, nasisendan ko sila ng questionnaire. And then kapag nasagot na nila yon, o-offeran ko sila ng tawag through audio call. Kukunin ko lang yung number ulit. Wala na itong comment kasi sa website ito. So, once nag-fill up sila dun sa website, di ba, i-connect natin ito sa Gmail account natin. So, itong mga leads na ito, mga number nila nanggagaling ito sa website, sa Gmail. Alright? So, iba din yung yung mga galing sa page. So, that's it, winners. Ano lang naman, ganun lang naman ka-simple. Ayan, so may humabol pa na question. Pagpasok sa Gmail ninyo, tinatawagan nyo. Yes, tinatawagan ka agad kapag nakapag-open ako agad ng Gmail account ko. Pero mga prospect kasi, kadalasan nakikita ko, nag-fill up sila mga gabi na. So, ayaw ko nang tumawag ng gabi kasi parang respect na lang din sa ating mga prospect, no? Baka natutulog yan and then nag-Facebook lang tas napanood yung natin, yung ads. 'Di ba? So, hindi ko agad sila tinatawagan. Pagka morning pa. Yun yung binibigay ko na time kanina na from 8:30 p.m. 8:30 a.m. Na ba yan? And then, break time, 11:30 to 12:30 p.m. And then, 5 p.m. to 7 p.m. Ganyan ako tumatawag. Kapag nag-fill up sila, pag gabi na, hindi ko na sila tinatawagan. The next day na, yung schedule ko na 3, tinatawagan ko sila. Pero kapag meron akong nakitang nag-fill up and then morning and then nakita ko kaagad, tinatawagan ko kaagad, ibig sabihin free siya, natawagan. Kasi nakapag-fill up pa siya doon. Na-gets niyo ba? Kailan kayo nag-start gumamit ng website? So since bago lang ito na ni Coach Carl, hindi pa ako nag-start. Kay Coach Carl yun, yung mga leads. Alright? So may mga idadagdag pa kayo na question? Ayan. So I think okay na tayo.